Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message or energy na ipapakita gamit ang mystical cards. Araw-araw, every week ay merong pagbabago. Itong unang card, maaari na nagkakaroon ng kaguluhan sa buhay mo o kaya kaisipan na ang bukod tangi mo lang kagustuhan ay yung magkaroon na ng kapayapaan or meron kang katanungan na matagal mo nang gustong magkaroon ng kasagutan. Gusto mo na ring i-release kung ano man yung gumugulo sa isip mo at magkaroon na ng pagbabago o yung makausad na sa kinakaharap mong sitwasyon or emosyon. Malapit mo na makamit ang kapayapaan. Kaya ka nag-i-stay sa situation kasi marami ka pang kailangan malaman at matutunan. Kasi yung nangyayari sa buhay mo ay maaaring maulit muli, hindi man sa'yo or sa kapwa mo. At itong experience, kaalaman na natutunan mo sa panahon na nasa mahirap kang sitwasyon ay maibabahagi mo. Kasi marami ka ring natutunan at nagpabago sa iyo. Maaari na family mo ito, person mo, kakilala or kaibigan, na kung ano man yung nangyari sa inyo ay isasaayos nyo muli. Na pareho ng tapat at totoo ang hangarin nyo. Maaari din na person ito na matagal mo nang hindi nakakausap or nagkaroon kayo ng hidwaan. Magkikita kayo muli at maisasaayos kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Pareho na kayong healed at saka mature sa pagkikita nyo. Posible din na hindi nyo na pag-usapan pa kung ano yung nangyari sa nakaraan, kundi magpapatuloy na lang sa kung ano yung nangyayari ngayon. Hindi kasi ganon kadali na mabalikan nyo pa yung nakaraan na nakasira sa inyo. Gamit naman itong mystical cards or oracle cards, alamin natin kung ano yung feelings mo or message na pwede rin ipakita kung ano yung situation or message or feelings ng person mo. Kasi connected kayo sa isa't isa. Pwedeng person mo ito or ikaw na feeling mo hindi ka napapansin ng taong importante or mahalaga sa iyo. Yung effort mo or pagpapahalaga. Hindi kasi na-appreciate kung ano yung mga nagagawa mo. At ito yung nagpapalito sa iyo sa situation. Kung mahal ka pa ba ng person na ito, mahalaga ka pa ba sa kanya, nire-respeto ka pa ba niya? Dahil nga sa hindi ka pinapansin or parang naging natural na lang na magkasama kayo, tingin mo, hindi ka na mahalaga sa kanya or kung nagbago na ba yung feelings niya sa iyo. At yung person na hindi ka pinapansin or nagiging malamig sa iyo, mas na-focus siya sa mga responsibilidad. Maraming iniisip itong person na ito patungkol sa iyo, sa family niyo. Malapit man siya sa iyo or malayo kasi nangako siya na maibigay yung mga kailangan mo, kailangan ng family or ng relasyon nyo. Yun nga lang, hindi niya napapansin yung mga pagkakamali din niya or kahinaan. Yung kwento ng relasyon nyo, tumatalon. May mga situation na hindi gustong pag-usapan. Pwedeng ikaw o yung person mo. Kasi ganun kasakit, ganun kahirap i-open.
hindi mo man makita sa person mo, halimbawa pinapakita niya sa yung galit siya or ang dami niyang alibay, pero ang totoo marami rin siyang pagsisisi. Nagkahiwalay man kayo or magkasama pa rin, marami siyang pinagsisisihan na bakit niya nasabi or nagawa sa iyo. Kasi yung person mo, or maybe ikaw, hindi mo na rin alam kung ano bang nararapat gawin para sa buhay mo dahil sa iba't ibang responsibilidad na dapat magkahawak kamay kayong resolbahan kung ano yung mga struggle, problem sa relasyon. Kapag sinusolo mo lang talaga yung problem, maghahanap talaga ng ibang pwedeng makausap, pwedeng sa kaibigan, sa ibang tao, hanggang sa lumayo na talaga sa iyo yung loob. At saka, hindi maganda yung yung ayaw mo kasi siyang mahirapan kaya hindi mo sinishare. Mas lalong nahihirapan yung person kapag walang alam. Hindi magiging maganda yung resulta. Mas maigi na sabihin mo na lang ng harapan yung struggles mo. Kahit gaano man ito kahirap or kasakit. Sabi nga nila, 2 heads are better than 1. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo, gender mo, or magkaiba man kayo ng zodiac sign, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Ito yung mga cards mo para sa situation. 9 of Pentacles, the Wheel of Fortune, 7 of Swords. Merong swerte or surprises na darating sa buhay mo. Pwedeng biglaan na financial or maaga kang matatapos sa trabaho mo or makakarinig ka ng good news mula sa ibang tao or family member. Magpapasaya sa damdamin mo or yung patungkol sa money or career. At ang paalala ng mga cards, kahit may hadlang man na dumating, unahin mo muna itong magandang pagkakataon. Meron kasi magiging hadlang, pwedeng sitwasyon or person na para mapigilan ka sa gagawin mo. Para sa career or negosyo, ang ilan sa inyo, palalawakin mo yung negosyo mo o kaya magsisimula ka ng magkaroon ng sariling negosyo. Ang iba naman sa career, gamay mo na, kumbaga magaling ka sa trabaho mo. Mag-ingat lang sa taong mapagpanggap na pwedeng nakawan ka ng idea or ng money or gagawa ng maling kwento. Magaling magpaikot itong person na ito kaya mas gamitin mo yung talino mo kaysa sa galit. Para sa ilang single, mag-ingat sa potential person na mapagpanggap. Kasi susubukan ka lang ng person kung may in love ka ba sa kanya. Na-challenge lang kasi siya sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, kapag kami napapansin ka sa person mo, maging vocal ka sa kanya. Na kahit ano man ang gender ng person mo, na malaman niya na hindi ka basta nalilinlang. Kasi hindi rin marunong magtago yung person mo. Siya din yung magpapabuko sa sarili niya na merong third person or nagsisinungaling siya sa iyo. King of Pentacles, 4 of Pentacles, Ace of Swords. Ito naman yung mga cards para sa solution. Pagdating sa pagkita or money, stable. Nasusuportahan mo or nasusuportahan ka ng person mo sa lahat ng kailangan mo. Nagpapatuloy yung magandang kita sa financial, nararamdaman mo yung tagumpay sa buhay mo. At yung hindi ka kinakabahan para sa future.
At kung ano man yung mga pinaghirapan mo sa negosyo, sa karir mo, maaari na magkaroon ng extra money or tataas yung kita mo. At itong opportunity patungkol sa financial ay magpaplano ka. At saka yung magandang nangyayari sa'yo sa money, isi-share mo din sa kapwa mo or sa family. Maaari din na ang ilan sa inyo bibili ka ng lupa o kaya ipapaayos mo yung bahay mo or magkakaroon ng sasakyan. Pero pinapaalalahanan ka rin ng mga cards na huwag masyadong maging magastos. Kasi kung ano yung mga inilabas mo, konti lang din yung balik. Kaya maging wise sa mga gagawin mong desisyon patungkol sa money. Ang ilang single, open ka na para sa pagkakaroon ng bagong relasyon pero hindi na katulad dati. At yung potential person, ganun din siya. Kumbaga, nag-iingat din siya na hindi siya or pareho kayong hindi masaktan. May takot man sa damdamin niya pero susugal pa din. Ang ilan sa relationship ay komportable yung pamumuhay nyo ng person mo. Pero dahil nga ang ilan sa relationship, meron kang napapansin sa person mo, kukumprontahin mo siya. Kung bakit nagbabago siya sa iyo. Kapag nalaman mo na yung kasagutan, alam mo na din kung paano mo isasaayos yung relasyon nyo. Sa kung ano yung deserve nyo ng person mo. Queen of Cups, Five of Swords, The Empress. Ito yung mga cards para sa outcome. Pinapakita sa mga cards na kahit na ninanais mo na magkaroon ng kapayapaan or kasunduan, pagkakasundo, meron talagang person na yung bang hindi nakakasunod or hindi nakakaunawa. Kaya nahihirapan kang i-maintain yung balance at pahupain yung tensyon. At sinubok talaga ng person na ito, pwedeng family member, person mo, kakilala or friend, yung pasensya mo. Maaari na hindi mo nakausapin itong person na to or hindi na kayo magkita dahil nga sa ayaw mong lumala yung situation nyo. Ang ilan sa inyo, meron kang illness pero hindi mo to pinapansin. Bumibili ka ng gamot, yung mga hindi na-reseta, kumbaga sa drugstore lang. Kung meron ka mang illness, ay magkakaroon din ng recovery kasi may ilang Gemini na bata ka pa naman. Ano man yung edad mo, kaya pa ng katawan mo na lumaban sa sakit. Ang ilan, kung may illness ka, yun ay stress o kaya anxiety. Dahil sa career o negosyo or sa nakakasalamuha. Kailangan ng isip at ng katawan mo ng pahinga. Ang ilang single, may mga potential person kang nakikilala pero sa ngayon, hindi ka muna ready magtiwala. Kahit na merong person na tingin mo magkakasundo kayo, pero hindi ka pa sumusubok na makilala siyang lubusan. At ang paalala ng mga cards, hindi lahat ng nakilala mo ay katulad nung past mo. Bagong person, bagong simula. Ang ilan sa relationship, sinisikap mo makipag-communicate sa person mo pero yung nauuna yung galit niya. Masyadong defensive yung person mo sa mga mali niyang nagawa. Maaari din na tinatakot ka pa niya na maghiwalay na lang kayo, yung mga ganun ba na depensa sa sarili niya. May ilan na tuluyan na talagang nagkahiwalay. Ito ang final card, Seven of Wands. Pinapaalalahanan ka ng mga cards na huwag mong paligiran yung sarili mo ng mga negatibong tao. Meron kang power na maprotektahan ang sarili mo at yung mga negative person mismo ang lalayo sa iyo.
Marami kang magagawa para sa sarili mo, pero dun sa mga taong hindi marunong makinig or umunawa, katulad ng pangunawa mo, ay hindi mo mapipilit. Mareresolbahan mo yung ibang problema na dumarating at meron ding mga ilan na hindi pa sa ngayon. At saka i-add ko lang para sa ilan na nasa relationship, yung pagiging loving mo na person, hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo kasi tama yung nagagawa mo. Ito rin yung magiging daan para makahanap ka ng true love. At hindi sa taong patuloy na nananakit sa damdamin mo. Capricorn, Taurus, Scorpio, Aquarius, Gemini, Leo, Libra. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. May mga blessing pa na darating sa'yo, person or situation. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. N, E, Q, C, T, B, I, G.